Hello guys, no? Welcome back to channel. This is your Drive RX and I'm driving 2025 Montero Sport GLX MT. So guys, sa mga past topics natin, no, napagko-compare natin yung mga sasakyan mostly on Toyotas, no? So ngayon guys, kung i-compare naman natin to sa medyo stateside naman, compare natin to Montero Sport sa Everest, no? It's because na ito yung base model, no? So i-compare na lang natin ito sa trend, no? Everest trend na 80. So guys, hindi ko na agad papahabain, no? Ang talagang comment, no, kung magse-search kayo sa internet kapag pinag-uusapan is Everest, is yung comfort guys. Not because na itong Montero Sport ay hindi comfortable guys, no. Kung napapanood niyo yung past videos natin, no, very comfortable talaga to, no. Lalo yung suspension nito guys, para kang dinuduyan, no. But then, no guys, I think, no, naniniwala din ako, no, na na-surpass yun when it comes to comfort, no. Na-surpass yun ni Everest, no. Kasi marami akong napapanood na video, hindi lang dito sa atin, no, even abroad, no. Talagang overall na NVH nya guys, no. So yung smoothest ng takbo nya, para ka nakakotse talaga na ano, para kang nakasidan, napaka-comfort niya talaga guys, ibang level. So bakit maraming sa atin, no, mga Pilipino kumukuha ng Ford Everest, number one talaga dyan is yung comfort. But then pag-usapan natin yung 2.0 na engine guys. So pag tinignan mo yung when it comes to numbers, no, 2.0 siya, pero guys hindi siya nalalayo, no, yung torque tsaka yung horsepower niya sa 2.4 ng Montero Sport, even sa 2.4 GD, no, ng Fortuner. Yung torque niya guys, no, hindi mo rin mapapasubalian, no. Talagang malakas din guys, malakas siya, hindi siya basta-basta, no. Marami kasing buyers, no, ang tinitingnan nila is yung engine talaga. Ang isa sa mga cons, no, na nababasa natin, nakikita natin, no, even, no, sa mga reviews din ng iba, is yung engine niya kasi guys, parang maliit, no, compared dun sa ano. But then guys, pag tingnan mo nga yung numbers, no, gaya ng sabi ko, parang ano parang hindi issue yung numbers, parang ganun din kasi, no, parang malakas din siya, konting-konti na yung diferensya sa torque guys and horsepower, no? Kasi nakatono yung turbo niya para sa panghatak din, kasi diesel din guys, eh. So alam niyo naman, ang diesel talaga kahit ano yan, more on specific yan sa torque, no, kasi pang hauling yan, pang ano. Kaya when it comes to engine, nagsasabi sila na cons yun. For me, it's not con, no, it's innovation. Kasi nga pinapalit yung engine, kino-compress, mas malinis yung buga sa environment. Yun, I think that's the key talaga kung bakit pinapalit yung engine, bakit gumagawa ng hybrid. It's because of the environment talaga guys. So yun talaga yung number one ano niyan. Pero kung papipiliin ako, no, halimbawa lang may budget talaga ako, or malaki-laki yung budget ko, isa sa pagpipilian ko talaga yung top of the line yan, no, kasi ang ganda ng spec guys ng ano, ng Everest. Para kang nakaano na, no, yung lapad niya, yung ano niya, akala mo parang ano ka guys, eh. Actually parang ka naka-expedition, no, parang ganun ang dating, no? Malaki siya tingnan, no, hindi siya parang usual na SUV na nakikita natin. Kung kaya marami tayong nakikita na lalo yung C lamp niya, no, sa harap, yung ano ng Ford. Tapos marami akong nakikita na ano nila guys, no, na nagagawa nila ng
na nililift, no? Kumbaga minomodify nila agad yung kotse. So pag nakita kayo ng ganyan guys, no, 'di ba parang ang pogi talaga tingnan, no? Nilakihan yung gulong ng Everest, ang ano na. But then guys, ito na marami rin ako nakita ng modify nito, no, lalo sa Autobot nitong Montero Sport guys. So don't get me wrong, pag ito inano rin, kumbaga pinormahan din guys. Ang masasabi ko lang, pogi din, no? Hindi siya ano, kumbaga hindi siya huli, no, when it comes sa looks. Forma guys, no? Kung sa formal din naman, papalag-palag tong ating Monty, no? Compare mo kay ano, sa forma kasi marami kasing factor na may iba kasi gusto brusco no? So medyo brusco talaga guys yung ano, yung sa akin lang naman guys disclaimer lang, no? Brusco din tingnan yung ano, Everest kasi lapad niya lalo kung ano, medyo fan ka ng mga American muscle na sasakyan guys, para ka nang nakaganon, no? In a package na mas maliit yung makina pero alam mo yun, mas ano siya, kumbaga healthy sa environment. Pero kasi guys, may isa pang comment doon, ang smooth daw ng takbo, no? Kung meron po naka-Everest dito, comment po kayo. Smooth talaga guys, talagang wala daw ganong ingay, no? Kumparo sa ito guys, sasabihin ko maingay yung engine nito, no? Yung diesel na yung ng Montero Sport, no? But then hindi yun con sa akin, no? Actually gusto ko nga pag naririnig ko lalo yun. Anyway guys, nandito tayo sa Monumento sa mga batang kaangkalu dyan familiar kayo, Monumento to, no? Sa Monumento, no? So very familiar tong ano na to, no? Lugar na to. Kita mo yan, no? Daming tao, no? So hinto ka guys, priority yan. Ito lang nagta-traffic. So yun lang naman yung labanan dito, no? Nagmamaneho ka dito guys, medyo give and take lang, no? So ang daming good points guys, no, when it comes sa pag-handle ng ano, ng ano, no, ng sasakyan na yan. So talagang goods yan, no? Not just for me guys, no? Maraming nag-aano diyan ko comment. So guys, tuloy lang natin. Bali kung ang pinipili mo lang is more on comfort guys, kapag nandun ka sa comfort. So guys, gano'n pa si Montero pag nakasagad yung load niya, medyo maingay yung fan. But then pag tinasa mo na yung thermostat niyan, nag-automatic. Medyo mainit lang kasi ngayon guys. Tapos yung tag-ulan, tag-init naman. So again, when it comes to Everest guys, no, talagang ang big points niyan is yung kanyang comfort. So walang mag-aano dyan guys, no? Walang kokontra dyan kasi yan naman talaga yung number one yan. Tsaka yung pagiging, actually guys, no, pag tinignan mo siya, elegante siyang tingnan guys, no? Hindi siya mukhang ano, no, parang kasi stage side ang design So talagang more or less talaga maganda ang magiging ano niyan, magiging output niyan guys. So for me lang, no, kung meron tayong chance na makapili, no, lalo yung mga pagkakataon ngayon guys na maka-acquire ng SUV, no, or anumang magagandang sasakyan guys. So hopefully makapili po kayo, no. Ang akin lang po is insights ko when it comes to personal driving nitong Montero Sport natin, no. Bali po kasi kung nandito kayo sa, kumbaga nasa manual ang choices nyo, maganda po talaga tong Montero Sport. Kasi po hindi kayo ano, no, hindi kayo mabibitin, no, malakas siya. Kung sa forma naman, actually depende naman yan pero maporma po talaga to. Mas kumbaga, kung mukhang modern, no, ang usapan modern tong tingnan tong ating sasakyan. So hopefully kung namimili kayo, again, no, binabati ko po kayo, no, congrats, no, sa inyong journey, no. Kasi po ang pagsasakyan naman kasi talaga, no, is hindi naman din siya madali, no, lalo kung may choices ka.
Mamanobra lang tayo guys. Kasi medyo ginagawa-gawa yung mga kalsada ngayon. Tikot lang tayo. So nandito pa rin tayo sa Caloocan guys, no? Likod lang yan, nandyan tayo sa may monumento, no? Hopefully, no, sa akin lang guys is kung pipili kayo, dapat yung talagang gusto nyo, no? Kumbaga hindi kayo napilitan. Talagang choice nyo, no? Choice nyo na pumili ng ganong klaseng sasakyan. Ang sa atin lang naman is mapili nyo yung pinaka best, no, sa inyong no, sa pamimili nyo, kasi hindi naman lahat guys, no, ng pumipili kasi is nakakakuha din talaga ng minsan nga talaga yung mga wrong moves or choices tayong nakukuha sa sasakyan din. Kala natin okay, ba't ang huli parang ay sayang, dapat ito na lang pala yung kinuha ko, parang ganun. So pala hindi mangyari sa atin yung guys, no. Yun lang naman ang natin ang ating dilemma, no, when it comes to sa pagsasasakyan. Ang lang naman natin guys, no, pag ganito, no, lalo kung medyo masikip, no, bigayan na lang yan guys, no. Friendly honk na lang kayo, no, honk. Tutut ganyan, no. Kasi masikip yung kalsada. Comfort guys, feeling nyo ba malaking yun, malaking factor yun, no? Kasi kung comfortable din naman sakyan to, si Montero Sport, yung like yung alon-alon ka guys, no? And itong pinaka ipapasok nating topic guys, disclaimer lang ano ko lang naman to, insights, no? Alam naman natin guys, no, na syempre kapag medyo stateside or medyo nasa Chinese ang natin, no, ang choices, minsan kasi yan tawag dito kumbaga mahal, no, mahal yung maintenance. Di ko lang alam sa kasi ako guys, nangarap din ako ng BYD, no. Kaya lang kasi kung medyo ang pangarap mo is nandun, no, so friendly honk lang tayo, no, kasi syempre may mga gumagawang mga natin dito, kababayan natin dito, no. So hopefully makatulong tong insights ko sa inyo guys, no. Totoo ba na mahal ang maintenance ng Everest guys, no? Marami akong nakikitang comment, no, although 10 years siya, 10 years rather, 10k, no, 10k ang usual na, parang ito rin actually itong Montero 10k din naman siya. Kaya lang when it comes sa part siguro, or kung nasiraan ka, di ko sure kung I think meron na rin sa Banavian. Pero kung when it comes sa pricing point, no, like this one, no, itong Montero, itong yung mga Fortuner, lahat ng mga JDM, no, parang kasi usually common yung mga common yung mga pyesa dyan, no. Kumbaga syempre pag common, marami, yung price niyan guys, hindi yan magso-soar high, no. Kumbaga parang mas makakatipid ka, no, sa madaling salita, no. Kung may budget ka naman, why not, no? Kasi kung kahit na sabi mong may presyo yung pyesa ng kung hindi man issue yung availability, no, kung mas may presyo siya, kung kaya naman ng budget mo, why not, no? Kasi kung gusto mo talaga yung kotse, no, like nang sabi ko sa previous videos ko, basta gusto mo yung sasakyan, yung auto, okay yan, kasi mo yan i-cherish mo, di ba? Syempre mamahalin mo yan, no, may maintain mo yung no, yung sasakyan, no. Kumbaga hindi mo pagsisisihan, kasi nga nandun ka na rin naman sa point na yun, no, na namimili ka ng sasakyan. Edi muna, no, kumbaga isagad mo na, no, yung namimili ka na lang din, no. Anyway guys, ang ko lang naman, ang stand ko lang naman, no, kung medyo kamukha ko, no, hindi naman din sobra-sobra, no, at ikaw ay nagbabudget din, mag ka na lang din, i-weigh mo na lang din yung options mo na
na siguro ito na lang, no, ito na lang JDM kasi kahit paano kung ano ganyan, may pyesa, may ano ganun. Ang choice mo lang naman kasi dun lang usually nagpo-fall, no? Kapag ano ba to? May tawag dito, meron ba tong mataas pa diesel value nito, ganyan. Yung mga pyesa ba to, no? So ipapasok mo yun, yung mga ganung factor. And again, no, ito guys, pasok ko na lang din yung pricing point, no. Noon kasi I think in the past years, no, ngayon yata kasi wala nang manual si Trend Everest eh. Pero back then, meron talagang ano yan, merong manual yan guys. Napapanood ko yan, no. Kasi yan sa actually tinitingnan ko noon noon pa lang, no, nagtitingin-tingin ako ng mga SUV. Sabi ko parang ganda nito yung manual nito, lalo yung silver or yung white, no. Kumbaga, kung may manual pa rin siguro sila ngayon, baka iba yung usapan natin guys, no? Kasi yung automatic nila guys, yung pinakamura talaga nila yung Trend, no? Which is the base model, no? Pagganda na talaga guys, no? Pag tinignan sa loob, no? Boxy, yung katawan boxy, LED yung ilaw, alam mo yun, ang elegant niya na tingnan talaga. Kung in ka sa ganong design ng mga sasakyan, pwede mong kunin talaga, no? Kumbaga, yun yung iano mo, yun yung push mo na maging auto, no? Kasi kung yun naman talaga ang trip mo, 'di ba? Edi masaya kang kung hindi man cash, no? Masaya kang naguhulog ng sasakyan mo kasi na-enjoy mo yung sasakyan. Like this one, guys, oh. Everest to, pero mga latter model, no? Hindi pa C-lamp, no? Before the all new model has arrived, no? So yan, tingnan mo guys, maraming nagmamay-ari niyan, no? Shoutout po sa inyo. Ang ganda pa ng auto nyo, no? Actually, yung sister ko is naka XLT na Ford, kaya alam ko yung feeling ng ano. Actually guys, torque siya, yung torque niya nasa low end. Patulin siya guys, no? Hindi mo masabi na mabagal yan, no? Patulin siya guys, matulin. Lalo kung single ka lang din minsan nagda-drive, no? Medyo ano mo yan, no? Hindi siya bitin sa power, kumbaga. Okay siya. Anyway guys, kung may mga questions kayo, no, hangga't masasagot ko, comment lang kayo down below, no, and itatry nating sagutin lahat yan. But then kung ang ano nyo lang kasi ngayon is naghahanap talaga kayo Everest versus Everest muntik na tayo dun guys. Nagbukas ng pito si Koyang, hindi tumitingin. Ayun. Kumbaga, hopefully, no, kung namimili kayo ng sasakyan, Everest versus Montero Sport, mapili nyo yung talagang gusto nyo guys, no. Kasi kung medyo ano kayo, more on JDM, most likely, no, and nagbabudget kayo, most likely talaga makukuha nyo to guys, no. Kasi tinan mo naman like this one, no, yung Explorer, no, ng ano, ang ganda kasi talaga ng forma ng ano, ng mga gawa ng American Muscle, no. Baga, forma pa lang guys na nangungurot na eh, no? Yung style niya ang macho na agad eh. Pero kung ang ano nyo is JDM, no? Nandun ang inyong puso, no? And nagbabudget ka din, no? Kumbaga, number one, malaking factor kasi ang budget guys, no? Kasi syempre babayaran mo yun. Kung medyo nagbabudget ka, malaking ano to, no? Malaking ano to sa market, no, na may ganito kang mapagpipilian. SUV na guys, no. So yun lang din naman ang ano natin, naka SUV ka na. Kumbaga na ano ka na, kumbaga nandito ka na, no. Sinagad mo na, no, yung ano mo. Yun lang ang ano mo guys, no, mapagpipilian. Like this sa amin, no, may makikita ka na naka Ford, no, yung mga older model niya, no. Pero maandar pa guys, no. I think that's mga stateside talaga, pan ng ano yan eh, pan ng Ford, no. Hindi natin masabi pag nakarating tayo ng States, malay mo guys, no, claiming, no, mamaya maging pan ka na rin ng ano, ng Ford, no. Kasi nga naman nag-iiba din yung thinking ng tao, no? So sa sasakyan guys. So nandito lang yung mga ganitong video ni Drive RX for kung meron kang choice, no, kung meron kang sa ngayon, no, namimili ka, at least may isang nagko-comment, no, na on hand, no, hinahawakan niya, sasakyan niya talaga. Marami naman dyan guys, no,
but then I like talking about yung talagang real experience. And thank you guys no sa panonood, and I'll see you on my next one.